Pinalagan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Giit niya, iligal na kudeta ito, labag sa konstitusyon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano pang mga reaksyon ni SP Cayetano sa mga nangyari sa plenaryo kanina? Alam mo, Ses, bagamat hindi naman daw talaga totally kinagulat, dismayado si Senator Alan Peter Cayetano sa biglang pagbabago ng liderato ng Senado kanina. Kaya nga ang sinasabi niya, sa kabila ng mga binabanggit ng dating minority na ngayon ay nagpakilala ng ang bagong majority block ng Senado, naninindigan si Cayetano na siya pa rin ang nananatiling lehitimong Senate President ng bansa. Sa Facebook Live muli idinaan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang reaksyon sa biglang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tinawag niya itong illegal na kudeta lalo't hindi raw sumusunod sa saligang batas ang computation ng mga kasamahan. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Paulit-ulit na nililinaw ni Cayetano, handa naman daw siyang bumaba sa pwesto basta't makabuo ng 13 ang dating minority na ngayon ay nagpakilala ng bagong majority block. Wala rin daw sapat na basehan para magtalaga ng acting Senate President. Hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo. Nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Kaya nagbabala siya sa bagong halal na Senate President pro tempore na si Win Gatchalian na siyang tumatayo rin bilang acting Senate President. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Tingin ni Cayetano, malinaw ang pakay ng kabilang panig. Iyan ay mapalitan ang committee leadership ng Senado. Tinabla niya rin ang dating puna ng mga kasamahan na naaantala ang mga trabaho ng Senado dahil sa pag-absent ng kanyang mga kaalyado. Mga kababayan, sabi nila ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Kabilang sa mga napending na yan, ang naturalization ng Phil-Am wrestler na si Matthew James Ramos at basketball import na si Benny Boatwright. 2 araw silang nagpabalik-balik sa Senado pero wala namang napala. It's out of my control, and I trust that with the Philippines that everything will come together in order, and it doesn't upset me, but go day by day, and I'm gonna keep showing up whatever it takes. Whenever they need me out here, I'll find a way, and I'll keep showing up. Kasunod nito, nanawagan si SP Cayetano na mag-prayer vigil ang taong bayan sa Senado. Yan ay lalo't itutuloy daw nila ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Pero sa gitna ng mga paliwanag ni SP Cayetano, isang first-year college student ang pumunta sa Senado at naghain ng ethics complaint laban sa kanya at sa iba pang kasamahan nito sa majority block bago ang pagpapalit ng liderato. Unang-una po, hindi po dapat inuuna ang politika sa panahon ngayon na nagtataas ng presyo ng langis. At pangalawa po, dapat sinasantabi ang mga galit at yung sarili po nilang hidwaan sa pampolitikal.
Alam mo, Ses, bago mag-alas 6 ngayong gabi, nagkaroon ulit ng panibagong Facebook Live si Senator Alan Peter Cayetano kung saan sinabi niya rito na nakatakda siyang mag-issue ng memo sa Senate Secretariat at sa Senate Sergeant at Arms para panatilihing bukas ang Senado at ang session hall bukas kung saan doon gagawin daw yung Senate Blue Ribbon Committee hearing at magpapatuloy daw ito. Inanunsyo nga rin niya na pupunta raw siya dito sa Senado ng alas 10 ng umaga para nga talagang i-open itong naturang pagdinig bukas. Ang sinasabi nga rin niya na nanatiling legal na chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano at hindi raw si Senator Erwin Tulfo. Ang hindi lang niya binanggit dito sa naturang Facebook Live na latest kung meron ba silang mga legal na hakbang parang tutulan itong nangyaring pagbabago sa liderato nga ng Senado. Pero isa daw ang malinaw na siya pa rin ang nananatiling legitimate, legally and morally na Senate President daw ng Pilipinas. Ses. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.